ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na dakila, Diyos na banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Kaya ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, pinsan pa, sa iyong kabutihan sa amin, sa buhay at kalakasan na patuloy na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa araw na ito, O Diyos, na minsan pa ipinahintulot mo na magkaroon ng pagninilay, pag-aaral tungkol sa mabuting balita sa tahanan ito nila ni Sister Irene. Lobin mo, O Diyos, na pagpalain mo kaming lahat na narito. Lobin mo, O Diyos, pamamagitan ng iyong mga mensahe para sa amin sa hapon ito. Ay, magdala sa aming buhay tungo sa isang buhay na matagumpay. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, inaangkin na namin na kaming lahat ay pinagpala mo na, answered prayer na sa aming mga kailangan, sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating malakas na palakpak. So, ating tunghayan mga kapatid ko sa Panginoon ang pagbasa ng ating Ebanghelyo. Pagsalusaluhan ngayon ay ayon sa panulat ni San Marcos, Kabanata 1, talata 20 hanggang 39 o 30. Mark 1, 29 to 39. Itong miagi Mark 1 pagyapon, no? So kami sumpay ni karugtong sa miaging Sunday Gospel. So karon Sunday Gospel gyapon sa karong Domingo natin maririnig. Madungog nato ning ebanghelyoha sa tanang simbahang Katolika, hindi lang sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Amen. So maririnig ito sa buong mundo sa ating inang simbahang Katolika. So sabi sa Mark 1, 29 to 39, mula sa sinagoga, sila nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. Nagkakatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang marami may sakit. Anong man ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya inayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na buok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit, sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Daigo ni ka, Daigo ni ka. Daigo natin ang Panginoon. Yung pagdaig na malakas. Amen! So, pwede na maglingkod. Umupo na po kayo sa presensya ng ating Diyos. Amen. Salamat at muli tayong magkakasama dito sa lugar na ito. At bago tayo magpatuloy, sa Sabado ang ating Diocesan, monthly Diocesan. Ito ngayon ang pinakaunang Diocesan natin sa mula noong nagkaroon ng pandemya. So ito ngayon ang una nating Diocesan kasi nahinto nga yan. So ngayong Sabado mula alas 8:30 ba o ganyang oras, no? Hanggang mga alas 3 siguro. So nawa magkakita-kita pa rin tayo doon
at may mga obligasyon tayo na dapat gampanan katulad ng ating mga ah, kaunting halaga para sa diocesan. No? Alam niyo 200, siguro, 200. So yun, at may darating din tayong activities para sa mga kabataan sa meeting. February 14. 14. So, mahalaga po siguro kayong dumalo doon sa ating diocesan kasi doon ang meeting natin. Ako po ngayon ang inyong bagong DIC dito. Si Brother Archie ang aking assistant dito sa Area 5. No? Amen. So, muna kinahanglan, muadto kita sa atong diocesan para makahibaw sa tagong sa atong pagmimitingan. Bahin ining atong pangalagad sa Dios labi na diri sa Area 5. Amen. Amen. So yun, no? February 14, mao ka na ang adlaw sa mga kasingkas. Araw ng mga puso. Pero ang atong araw sa mga puso na yan ay ating i-celebrate kauban ang mga kabataan dinhi sa Bohol. Sa Area 5 lang na. No? Kay dahil lahi man ang area. So tayo, meron tayong paghubog sa mga kabataan. Kaya nga naman, baka sabihin, kakaano lang ng mga kabataan, di ba? Atong naging December. Pero kinahanglan, kailangan, no? Kinahanglan o kailangan natin na sila mahubog dahil sila ang pag-asa natin. Pag nangawala na kanining kalibutan na, pag nawala na yung may idara na, ito ang papalit na mga manggagawa. Amen. Kaya mahalaga sana yung mga bata dito, nandyan, ano? Kaya ito na ba request ng inyong dire, no? Si Sister Belen. No, na sana nandiyan kayo sa harapan. Pero asa naman itong mga bata, nangawagtang naman. Na mawatoy bilin nga dapat makita man lang niya sa video. No? So ayaw mo kauaw, nga ikawaw man ninyo yung mga naong na mga gwapat gwapo man mo. Amen. No? So di na nga nato ikawaw, oy. Ang inyo ra bang isa man si Sister Belen, inahaban nila? Ijaan. Iyaan. O ang inyong iyaan, mawag din ay gahisgot permi na ako nga ngano ko nung di mo makita usahay sa gawain diri. Ngano ko nung wa. So kinahanglan na ang Dayari mari dayle. kaya nga naman, mo kalipay na sa inyong iyaan. Nga naa mo, naminaw mo sa Gawawan ni pulong sa puro man ta mga Ginoo. gwapa. Ayaw mo kahadlok sa pulong sa Ginoo. No? Pero kung ang mga kabataan ko doon, kahit mga gahi ulo, Bitaw, No? tinuod na. nga di maminaw sa pulong sa Ginoo, pero kusog kay maminaw sa mga Balita. gawas nun nga pulong, mga makalibutan ng pulong, no? Makasanlibutan na mga salita. So yan dapat ngayon mahubog pa lang natin ang mga kabataan. Kaya yun ang purpose, bakit meron tayong padayon nga o tuloy-tuloy na mga youth gathering. Amen. No? Patuloy na sumusuporta tayo sa mga kabataan. So, sabi nga ni Sir, dapat ngayon diocesan may participation din ang mga kabataan. So, aawit sila, hindi pwedeng mawala ang mga kabataan. Kasi sila nga ang papalit sa mga maidaran. Amen. Pag dili nyo na kayang mga lagad sa Diyos, isa may mupuli. Ang pinakasaksis na buhay na naimupuli ka nato. No? Ang atong matawag na success tayo sa atong panginabuhi, sa atong pangalagad sa Diyos, kanang naimupuli nimo sa imong pagpangalagad. Labi na kung ang imong mga anak o kaya pag-umangkon, sumawag yun na yan natong buhaton. Amin po ba? Amen. So, padayon na ta sa atong paksang pag-usapan karon, bahin ining atong pagbasa o ang ating paksang pag-usapan tungkol sa ating binasang ebanghelyo ay pagpadayag, no? Title lang ni pagpadayag, revelation o pagpapahayag, no? So, marami tayong tinatawag na mga pagpapahayag na napapakinggan, no? Mga kapahayagan na napakinggan, di ba? Pag nanood kayo ng television, marami mga kapahayagan, mga balita, mga kapahayagan niya ng mga balita tungkol sa mga artista, pinapahayag ng mga tao na ito, ganito, si ganito, o ang artistang ito, namatay, ang artistang ito, nagtaban o nagtanan, mga kapahayagan yan eh, no? Na naririnig natin dito sa mundo, mga kapahayagan na mula sa iba't ibang tao. Subalit ang tinutukoy kong kapahayagan, yung pagpapahayag ay tungkol sa
ating mga sarili. Sa ating mga kaugalingong pagpapahayag. Katulad ng ating ebanghelyo o pareho ni ng ating ebanghelyo karon na minsan itong makita nga na ipahayag ni Jesus, no? Akong usbo na ipahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang sarili. Hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. So, ibig kong sabihin, hindi lang dapat sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating mga gawa, makikita ang pagpapahayag tungkol sa ating sarili. Ibig sabihin na ipahayag mo ang iyong sarili, hindi lang dahil sa iyong pananalita, kundi nakikita ito sa gawa. Amen? Nasa pamamagitan ng ating mga gawa, makikita kung anong uri ang iyong pagkatao. No? Sa pamamagitan ng ating mga panalita, hindi lang sa panalita, kundi sa mga gawa natin o atong mga binuhatan, makita kung unsa kang klaseng pagkatao. Amen? Amen. Nakuhanan niyo bot na pasabot? Amen. Nabuti pasabot ito ngayon ating pagtulunan, titingnan at pag-aaralan. Ano nga ba ating makikitang maipahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Ano ba ating nakikita na naipahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng gawa na nagbibigay aral sa atin ngayon sa kasalukuyan? Nakasabot ba mong tinagalog? Atong binasayon. No? Buti pasabot unsa may atong makita o makatunan niining pagpahayag ng Panginoon Kristo tungkol o bahin siyang kaugalingon na makahatag o pagtulunan sa atong kinabuhi karon. Amen? Tinaw ba itong akong binasa? The revelation of Jesus about Himself through action. Ito ngayon ang ating pinakatima. Ang ating team, ang ating paksa, ang title ay Revelation. Pero ang pinaka-team, the revelation of Jesus about Himself through action. Amen. Sa Tagalog, ang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili sa pamagitan ng gawa. Sabi ni Isaiah, para tinaw, ang pagpadayag ni Jesus bahin sa iyang kaugalingon, pinaagi sa binuhatan. Amen. Amen. So, unsa man ano ang mga bagay na ito tungkol sa kanyang sarili na naipahayag niya sa pamamagitan ng gawa? Ang una ay ang pagkamahabagin, pagkamaluluyon. Amen. Naipahayag sa kanya mula sa kanyang sarili ang kanyang pagiging mahabagin. A man of compassion. Amen. Sympathy. Nandun marunong siyang mahabag. Amen po ba yan, mga kapatid ko sa Panginoon? So, pumunta siya. Sinamahan niya dahil sa kanyang pagkaroon ng compassion sa kanyang sarili na ipakita niya ang kanyang pagkamahabagin. Ngadto sa biyanan ba ni Simon Pedro. Ang kasama na kay sa biyanan ni Simon Pedro na ay kurikong. Sa kurikong, COVID, no? COVID ba? No? Kaya nga naman, hilanat, maperting inita, gihilantan ang iyang ugangan. Amen po ba? So, anong ginawa ng Panginoon na sinabi sa kanya na may lagnat ang biyanan ni Simon Pedro? Pinakita niya ang kanyang pagka-mahabagin. So, pinakita niya marunong siyang makiramay sa sitwasyon ng kanyang kapwa. Amen. Amen po ba? So, naipahayag dito ang kanyang habag sa pamagitan ng gawa. No? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ano yung ginawa niya? Pumunta siya doon, hindi lang niya sinabi. Pwede niya sabihin, magagaling na yung biyanan mo. Di ba? Dahil sa magamhanan man itong Panginoon Kristo. Pag-ingon na panalit, sinabi ni Simon Pedro, Panginoon, may lagnat ang aking biyanan. Ganun ba? Sige, magaling na siya. Pero anong pinakita dito ng Panginoon? Pumunta siya. With action. Amen. Ipinakita niya sa ating buhay kaya. Sa atong pagiging Kristiyano, pagiging lingkod ng Panginoong Hesus. Mga maluluyon bata. Og naabay, muduol ka na to, uy, ito ay nanginahanglan og hinabang dito sa atong silingan. Muadto ka ta? Muadto ka ta? Ipakita ba nato ang atong pagkamahabagin
nung atong sarili may padayag ba nato, na naa ka nato, may reveal ba natin na atong mga kaugalingon na kita'y maluluyon sa atong isig katao? Di ba? No? So mo na yung aral na gustong iparating din sa atin ng Panginoon na pwede niya sabihin na yun, oh magaling na yun. Pero ipinakita niya na kailangan puntahan yung may lagnat, may sakit. So minsan, ganyan din dapat ang ating gawin ha, maging mahabagin tayo sa ating kapwa. No? Ang isa po sa isang halimbawa dyan, di naman sa inaangat ko, si Sister Billy. Bakit? Naglingkod siya sa bagamat wala siyang sweldo doon sa ibang bansa, nag-volunteer siya, pero ipinakita niya yung man of, ano yon, compassion. Taong may simpatiya sa kapwa. Marunong mahabag, marunong makiramay. Pumupunta siya doon. Amen po ba? So ano yung ibig sabihin? Ha? Di man siya nakauwi dito, marunong siyang mahabag. Nagbigay siya ng tulong sa ating kapatid na nadisgrasya. Sino yun? Si Father Edwin Panis. Amen. So yan, isang halimbawa yan na katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Bagamat nasa malayo siya, nandun aksyon. Ano yung pinararating niya? Hindi man siya makakarating sa eksakto dahil sa kanyang sarili nasa malayo siya, pero ipinarating niya ang kanyang tulong. Nagbigay siya, nihatag siya. Amen po ba? Amen. So yan mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, no? So mahabagin ang ating Panginoon Kristo. At ito ang gusto niyang maging aral sa ating buhay na ganun dapat din tayo na si Jesus lumapit sa may mga nangangailangan. So, anong ibig sabihin nito? Na tayo, kung tayo may mga problema, may pangangailangan ka, may problema ka sa sarili mo, sa sakit mo, o ano pa mang problema mo, lumapit ka sa ating Panginoon. Amen. Katulad ng ginawa ni Simon Pedro, hindi niya sinasarili ang kanyang problema. Sabi niya, Panginoon, may lagnat po ang aking biyanan. Bagamat, siguro ang biyanan na ito mabait kay Simon Pedro. Kaya kadaganan sa mga biyanan, mga ugangan, nag-away na sila. Tidoon na. O na, no? Di naman kasi nabot ang mga Mga ugangan manugang. Kadaghanan ay magsumpaki na. Tinuod na, Brad. Oh. Di magkasinabot ang biyanan at saka manugang. Pero kani ipinakita dito na nagmamahal si Simon Pedro sa kanyang biyanan. No? Concern si Simon Pedro. So, nakita niya na ito'y problema, nilapit sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, sa ating buhay, kung mayroon tayong mga ganitong problema din, may problema ka sa iyong katawan, sa sarili mo, ilapit mo yan sa Panginoong Jesucristo at sabihin mo ang gusto mo. Amen. Amen po ba? Anong ginawa ng Panginoon? Lumapit siya at hinawakan niya sa kamay ang may sakit at pinagaling. Amen po ba? Sabi doon sa atong pagbasa, pinagaling niya ang lahat ng may sakit. So ngayon, kung may mga sakit tayo, kaya tayong pagalingin ng Amen. Panginoon. Ang kinin mo na ang kagalingan mo. Amen. Ayaw duha-duha, huwag kang magalinlangan. Amen. No? Huwag tayong magalinlangan sa magagawa ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen. Sabi nga doon, pinalaya niya ang mga inaalipin ng demonyo. Ibig sabihin, anumang umaalipin sa ating gawa ng masasamang espiritu, kaya tayong palayain ng Panginoon. Amen. So ito dapat natin tingnan, no? Dahil sa habag, ginamit ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang habag, ginamit ng kapangyarihan. Pinalayas niya ang mga demonyo na umalipin sa mga tao noon. Amen po ba? At sabi nga dito, hindi niya pinagsasalita ang mga demonyo. Kaya niyang pigilin. No? Hindi niya pinagsasalita ang mga demonyo. Dahil kilala siya ng mga ito. Ayaw kasi ng Panginoon na malantad siya sa panahon yun. Amen. Malantad ang kanyang kapangyarihan pa. Baga sa ayaw pa niya makilala ng gusto ng sumikat. Kasi ang mga demonyo, kilala siya, nandito ka ba? Upang na kami ay kuksahin, ganyan ang mga demonyo, kilala siya eh. No? Diba doon sa mga baboy na sinapian ng mga demonyo na dumating, o ano sabi? Doon pala sa taong inalin ng masamang espiritu. No?
Dumating ang Panginoon, ano sabi? O narito ka ba para puksain kami? Ang nakiusap ang mga demonyo. Sa Panginoon Kristo na doon na lang sila papuntahin sa baboy. Delikado pala, no? Nakain tayo ng baboy. Diyan pala sumapi ang mga Hindi, kung Japan ang mababoy. Pero ngayon, pwede naman kainin ng baboy. Amen. Bakit? Ilimpyo naman na ng Panginoon sa Kristo. Amen. Nilinis na ng Panginoon sa Kristo yan. At ito, pinakita dito mga kapatid ko sa Panginoon na kontrolado niya ang lahat, makapangyarihan ng Panginoon sa Kristo, no? Amen. Pero, ipinakita niya dito na kahit makapangyarihan siya, nakailangan pa rin na ipakita yung kahabagan mo sa pamagitan ng gawa. Pumunta siya. Amen. So, kontrolado niya ang sitwasyon, kontrolado niya ang mga demonyo, hindi niya pinagsasalita. So, kaya niyang palayasin ang anumang mga umaalipin sa ating buhay na mga masasamang gawa ng espiritu o demonyo tulad ng mga iba't ibang bisyo. Amen? Marami tayong bisyo. Baka mamaya, nasa paatin pa yan, no? So, tingnan natin, no? Ano ibig sabihin? Kapag nandyan pa yung mga masamang bisyo sa ating buhay, dapat palayasin na natin yan. Anong ibig sabihin? Si Kristo na ang paghariin natin. Amen. Amen. Siya na ang gawin nating mag-control sa ating mga buhay. Ipakontrol natin ang ating mga sarili sa Diyos, sa Panginoon sa Kristo. Amen po. Ulitin ko, ano ang mga bagay na ito tungkol sa kanyang sarili na naipahayag sa pamamagitan ng gawa? Una ay a man of compassion. No? Ang tao na marunong mahabag, marunong makiramay, maluluyon. Amen? So, hindi niya basta-basta sinabi lang sa salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga, marami kasing tao, puro lang sa salita. Diba? Yung sinasabi nga, speak louder. Ayun ang action, speak louder than words. Amen? Mas maganda na makita sa gawa kaysa mga sa salita lang tayo. Puro salita, maraming tao, maraming salita, pero hindi ginagawa. Amen. Amen. So yan. Ang ikaduha, o ang pangalawa ay ang man of service. Ito ang naipadayag sa pagkatao ng Panginoon Kristo. Ito ang naipahayag sa kanyang pagkatao. Na ano siya? Taong marunong maglingkod. Amen. Ang man of service. Handang maglingkod sa kapwa. Amen? Naglingkod siya, pinaglingkuhan niya ang biyanan ni Simon Pedro. Handa niyang italaga ang kanyang sarili upang paglingkuran ang kapwa. Amen po ba? Ngayon sa ating buhay, ang tanong ko po, handa ba talaga tayong maglingkod para sa Amen. iba? Amen. Mayroon ba tayong pagkahabag sa iba? Baka pakitang tao lang ating mga ginagawa. O kaya napipilitan lang tayo sa ating buhay paglilingkod. Tingnan natin ang ating mga sarili. I-evaluate natin ang ating mga sarili. Susuriin natin. Dumadalaw ba tayo sa mga may sakit na nasa ospital? Yung ating paglilingkod ba ay talaga bang totoo? Kasi yung may tunay ng paglilingkod talaga, hindi lang sa isang lugar maglilingkod, kundi pupunta yan sa mga lugar na kung saan nandoon yung buha o mga bahay ampunan, no, nandoon yung sa ospital, sa bilangguan, di ba? Di ba nandyan yan? Saan sinabi ng Panginoon so Kristo, ipinakita niya yung mga taong umiibig sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, yung mga taong dumalaw doon sa kulungan, pumunta sa ospital, dumalaw, binihisan, yung walang damit, pinakain, yung walang makain, pinainom, yung walang nainom. Diba? So yun mga kapatid ko sa Panginoon, ang man of service ang atong Panginoon Kristo. Amen po ba? So, tayo, dapat ganon din tayo na magiging ang man of service po tayo. Handang maglingkod sa ating kapwa. Dalaw tayo ng dalaw. Ako, totoo yan. Ako, yung, meron akong YouTube. No? Ako, may kasama ako ngayon na mga kagrupo nasa Amerika, nasa United Kingdom, Saudi Arabia, dito sa atin, sa Manila,
may ibang lugar sa Pilipinas, mayroong taga Palawan, mayroong taga Taguhoy, dito sa Bohol. So kami, isang grupo kami na may isang layunin. So ang layunin ay makatulong sa kapwa. No? So ang pinakauna namin ginawa, no, yung grupo na ito ay pinamunuan ng nasa Canada at sa USA. So apat sila ngayon na namumuno nito. Kami parang kasama lang kami, member lang kami. So ang kanilang ginawa ay nagpakain ng 100 tao doon sa Quezon City noong nakaraang nagkamali noong nakaraang linggo. Hindi ko lang matandaan yung 27, no? 27 noong nakaraang Enero 27. So nagpakain sila. Pwede namang hindi ka magpakain, gagastos ka para sa ibang tao, di ba? Di ba? Pero bakit ginagawa yun? Dahil sa desire na masunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Dahil sa desire na makasunod sa kabubuton sa ating Panginoon Diyos. Handa ba tayo maglingkod? Sunod Amen. sila, no? Biro mo yun. So kami, ako kasi sabi ko, gusto ko mang tumulong pero nandito ako sa Bohol eh. Biro mo, nagluto sila gabi. Alas 10 na ng gabi, nagluluto pa para kinabukasan. Kumusta naman kayo dyan? Dahil mga medyo may edad na ako kaysa kanila, ang tawag nila sa akin ay tatay. So ako ang tinatawag nilang tatay sa YouTube. No? Tatay Ed. So, sabi ko sa kumusta naman kayo dyan mga anak? So yun, nandito kami tayo, nagluluto, naghahanda, nag-ano sila, nag-repack ng pagkain. So yun, naganap yung pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng mga pagkain sa mga bata, sa lansangan, sa mga tao, walang ganong kinakain. Amen po ba? Yun ang isang bagay na masasabi ko, isang bagay paglilipod sa kapwa. Amen po ba? At ang sunod na target, iba naman. No? Para sa ibang lugar naman. So nagpaplano na naman sila. So dito natin makikita na may mga taong tinatawag natin na may pananalig sa Diyos. Kasi ang mga taong ganito ay hindi naman magagawa kung walang pananalig sa Diyos. Amen po ba? Amen. So, kapag meron tayong pananalig sa Panginoon, ano natin gawin ang kanyang mga inuutos? Amen po ba? So, ito, pinakita dito, ulitin ko, ang ating Panginoon Kristo ay pinahayag niya ang kanyang sarili na siya ay taong marunong maglingkod. Siya ang taong makamaumag. Ano sa Binisaya ay ang maglingkod. Sama sa Binisaya maglingkod. Mga lagad. Mga lagad. No? Siya ang taong makamaumag mga lagad sa iyang isip katao. Amen. Sa man of service. So, kanami atong angay na sunon o gayahin sa ating buhay na dapat marunong tayong maglingkod sa ating kapwa. Ano yon? Maraming pamamaraan. Katulad ng sinabi ko sa inyo. No? Dadalang tayo sa mga may sakit. Kahit hindi mo kaano-ano yan. No? Bibigyan mo ng pagkain. Dalhan mo ng pagkain. Kami nung araw, coordinator pa lang ako sa El Shaddai. Meron akong kasamang mga newscaster sa iba-ibang lugar. Ang pinakakaibigan ko yung newscaster ng Channel 4. Ito, no? So, meron kaming pag-December yun, bago dumating ang Kapaskuhan, bumibili kami ng mga regalo para sa mga matatanda doon sa Home for the Aged. No? Sarili namin pera yon. Mag-uusap lang kami sa text noon. Ganitong oras tayo. Magpunta, makita-kita tayo sa ganitong lugar. So, gano'n ang ginagawa namin. So, yung kaibigan ko na, Joby de Guzman, reporter ng Channel 4 yun. So, yun ang kaibigan ko. So, kita-kita kami. At dito ko nakita na may mga tao pala na talagang naglalaan ng panahon para sa kanyang kapwa. Bumibili, gumagastos ng sariling pera para sa ibang tao. Para mabigyan ng tulong ang mga taong higit na nangailangan. At dito ko nakita yung si Madam Auring. Kilala niyo si Madam Auring. Si Madam Auring kilala naghuhula, di ba? Noon, di ko alam kung buhay pa siya ngayon. Pero noong panahon yun, kasama ko yung nagbibigay ng mga regalo doon sa bahay, ampunan ng mga matatanda
Nandyan niya sa likod. Hindi ko lang alam kung nalipat na. Diyan sa likod ng SM North dyan dati. Doon kami, pupunta kami doon. Magbibigay kami ng mga regalo tuwing Pasko. So dito namin nakikita ang mga matatanda, nag-iiyakan. Bakit? Sabi nila, mabuti pa ang ibang tao, naalala sila. Pero ang kanilang mga anak, mga pariente, Hindi kaibigan, nalaala. nakakalimutan na sila. So ganyan talaga. No? So tayo, dapat pag pinagpala tayo, kung pinapala ka, answered prayer ka, pinagaling ka na sa iyong karamdaman o sakit, anong dapat mong itugon? Ha? Anong dapat mong itugon? Maglingkod ka sa Panginoon. Amen? Paglingkuran mo ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtulong din sa ating kapwa. Hindi lang naglingkod ka sa gawain. O, ito, naglilingkod natin sa gawain. Pero ang isang uri ng paglilingkod na maganda ay yung lumabas ka at tumulong tayo sa mga taong higit na nangailangan. Amen. Sasabihin, God, nangailangan din ako. Diyan masusukat ang iyong pananalig pananampalataya. Minsan wala ka na, pero kung ibigay mo pa yan para sa kapwa, diyan mo makikita ang himala ng Diyos. Amen. Wala ka na, pang sarili mo na lang, pero binigay mo pa sa kapwa, diyan maghimala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kung ikaw di ka pinagaling sa karamdaman mo, makipagkubinan ka sa Diyos. Sabi mo, Lord, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. At kapag pinagaling ka, huwag mong Sayangin. huwag mong pakyasa o ayaw pakyasa ang Ginoo sa imong iyong gisaad. Amen. No, tumana gayon. No? Ibig sabihin, gawin mo, huwag mong baliwalain yung pangako mo sa Diyos. Amen. Bakit? Nakipagkubinan ka eh. Pinagaling ka ng Panginoon, binigyan ka ng pagkakatao. So, maglingkod tayo sa Kanya. Amen. Amin po ba? Paglingkod natin ang Panginoon. At huwag kang magalinlangan. Kasi oras na magalinlangan ka, hindi ka ma-answer prayer. Amin po ba? So, ulitin ko, kapag pinagpala ka, pinagaling ka na sa iyong sakit o anumang karamdaman, tinugod ka na sa iyong mga kailangan, bilang pasasalamat mo sa Diyos, maglingkod ka sa kanyang mga gawain. Maglingkod ka sa iyong isig katao. Amen po ba? So yung mga kapatid ko sa Panginoon, ano yon? Maglingkod ka, magbigay ka. Bakit? Kasi sa pagbibigay, ang biyaya at pagpapala. Amen. Babalik sa iyo yan. Bless the Lord. Amen. Babalik sa iyo yan. Ako lang, hindi ko inangat ang isang ilit, pero ginawa ko to. Sinabi ko to para isang halimbawa na ang Diyos hindi ka pababayaan. Sa anong pamaraan? Noong win-work out ko pa yung aking channel para maging monetize ako sa YouTube. Nandyan yung mga palipad. Ibig sabihin, yung mga nagla-live streaming sa YouTube, pinapaliparan ko yan, pinaagis sa akong GCash, 50 pesos. Bawat mga nag-LS na live streaming, pag sinabing LS live streaming, mga kasamahan ko, pinapaliparan ko yan sila. At nagkaroon ng grand live streaming ang isa sa kasama namin. May mga papremyo. May mga papremyo doon. Pero mo nagsimula ang papremyo sa maliit muna 50 GCash. Hindi ako nanalo doon. Hindi nabunot ang pangalan ko. Pero may mga entry ako, pangalan ko. Pagdating sa halagang 500 GCash na, dito na ako nanalo. Kaya niingon ko, sabi ko sa kanila, hindi para sa akin yung mga 50, kasi doon ako sa malalaki. So nanalo ako doon sa malalaki, 500. Pagdating ng 700, nanalo din ako. Pagdating ng 900, nanalo din ako. Pagdating ng 1,000, nanalo din ako. Pagdating ng 1,500, nanalo din ako. So kinuko ko yung mga papremyo. Dinideklara ko na pinagpala ako. At bakit ako pinagpala? Ibinalik lang ng Panginoon yung aking pagiging mapagbigay. Amen. Bigay ako ng bigay sa kanila. Palipad ako ng palipad. Ayan si Brother Archie. Yan ang Tagalog
sa akin tagadala ng pag-load sa aking Gcash. Pag wala nang laman na akong Gcash, lagyan mo ng ano kung Gcash ko. Magbigay ko minsan 300, 500, o minsan 1,000 pa. Ba't hindi ako na nagginayang? Kasi alam ko, higit pa rin ang babalik sa akin. Amen. Amen. So yan, sinabi ko, hindi ko pinagmamalaki yung ginawa ko, kundi isang halimbawa na pag tayo nagbibigay ng kusang loob na may galak sa ating puso, hindi ka pababayan ng Diyos. Di ba? Ibinalik sa akin. Ha? Grabe. So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, sa pagbibigay ang biyaya, labi na sa mga pangangailangan din natin. Hindi siya magpapatalo sa atin. Amen. Amen. Kaya huwag tayong matakot magbigay. Huwag kang matakot mawalan. Dahil kapag natakot kang mawalan, wala kang tiwala sa Diyos. Amen? So yun. Ang dapat natin gawin, ulitin ko, ang man of service. Paglilingkod. Yung pagbibigay mo sa kapwa, paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Pinaglilingkuran natin ang Diyos. Dahil kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ang pangatlo, ang man of prayer. Dito ipinakita ang sarili ng Panginoon Kristo na siya ay mapanalanginin. Ayon po yan sa talata 35 na ating tinunghayan pagbasa. No? Nanalangin ng Panginoon. So maglaan tayo ng oras para sa panalangin katulad ng Panginoon sa Kristo. Bakit ito ginawa ng Panginoon? Upang may gabay siya sa lahat niyang gagawin. Kaya dapat tayong manalangin upang may gabay tayo sa mga gagawin natin sa araw-araw nating buhay. Paggising mo pa lang, dapat nanalangin na tayo ng gusto. Nagpapasalamat na tayo. O hindi ito para sa mga taong nanalangin na yung sinasabi ko. Kung kayo'y nanalangin na sa ginagawa niyo, paggising pa lang sa umaga, kayo nanalangin na, hindi ito para sa inyong minsan ito. Para ito sa mga taong hindi pa marunong manalangin, na pagmata sa kabuntagon, muadto dahil sa kusina, timpla, kape, inom dahil ng gusto ng suroy dito sa kapitbahay, pupunta para makipagchismisan. Ito yon para to doon sa mga taong hindi pa marunong, sa mga taong hindi pa makamao, mag-ampo, hindi pa kamao magpasalamat sa atong buhay ng Diyos. Amen po ba? So bakit ginawa ng Panginoon Hesus Kristo? Upang may gabay siya sa lahat niyang gagawin. Amen? Upang maging matibay siya sa lahat ng mga tukso sa buhay. Alam niya kung anong tukso. Alam ng Panginoon Hesus Kristo, sa pagdating niya dito sa mundong ito, marami siyang daraanan ng mga tukso sa buhay. Di ba tinutokso siya ng demonyo? Hindi siya nilubayan ng demonyo sa anumang mga tukso. Ganon din tayo. Na dapat tayo lagi nanalangin upang may gabay tayo sa araw-araw nating buhay at maging matibay tayo sa anumang mga tukso sa atin, mga pagsulay. Amen po ba? Na matibay tayo na mapaglabanan ng anumang mga pagsulay na dumarating sa ating buhay. Kaya nga, di na to mapaglabanan ng pagsulay, bibigay ka, ano yung pag sinabing bibigay ka, aalis ka sa piling ng Diyos. Amen. Grabe ang aking naranasan. Parang wala naman akong natanggap na biyaya dyan sa El Shaddai. Di na ako mo tambong, ayaw ko na mo tambong. Balik na lang ako sa dati. Di ba? Ganyan. Ibig sabihin, di ka nagiging matibay. Dahil sa sitwasyon, umalis ka sa gawain ng Panginoon, nagbalik ka sa lumang mong buhay. Amen po ba? So anong ibig sabihin? Dapat laging manalangin. Para di tayo madala ng tukso sa mundo ito. Amen. Kasi naglilipana ang mga pagsulay, tukso, iba't ibang sitwasyon ng buhay. Diba? Katulad kining kurikong na niabot sila sa kalibutan na, ang kurikong, diba? O, kung sa may nahitabo, diba? Dagang kayo mga tao na napildi, nalupig, yun yung mga kitabua, diba? Marami natalo sa pangyari ito kasi sinasabi ko nga para sa akin hindi totoo yung COVID. O totoong sinasabi yung sakit na yan. Yung pandemya na yan, ay bago lang nagbutan nilang pangalan para sa akin. Para sa akin, di totoo. Kaya kung totoo yan, bakit yung tinatanong ko yung mga, may naramdaman ka? Wala naman daw naramdaman. Isa kang Lusong, tinanong ko si Timothy, dahil siya nurse. Sila kuno ang nurse, Joshua. Sabi ko,
Kayo ba ang nag-i-examine kung ano yung resulta? Hindi. Diba? So, wala kang laban. Wala kang laban sa kanila pag sinabing ikaw. Sila Itado nagsuwag ka. ko. Dili mo ay mo Oo. susi. Di nila alam kung ano talaga tunay. Doktor nga susi sa suwag. Wala nagpapatunay na ito, COVID, ito, COVID, ito. Wala. Namatay sa panganak. Oh, COVID. Inatake, COVID. Naligsan, COVID. Kaya ang report, ang Bohol, 39 affected na COVID. Pag ikaw, nagbalita to sa Manila, grabe ang Bohol. Message agad si Brother Blas sa akin, grabe pala affected dyan sa Bohol. Binalita sa JNA. Sabi ko, hindi totoo yan, sir. Baka babalita lang. Sabi ko, paano hindi dadami? Yung namatay, gidunggab, COVID. Nasumimplang sa motor, namatay, COVID. Okay, madaghan yun. Dadami talaga ang balita. Diba? Pero lagnat lang yan. Tipos lang yan. Sakit dati rin. Mahadlok ka na. Pag nahadlok ka, nilinervous ka na dahil sinasabi, affected ka na. Kalalo ka maghingalo kasi naghahari na sa iyo ang nervyos. Amen. Tataas na ang dugo mo. Mm. Wala ka na. Sugar mo, wala na. Kasi wala na sa tamang function ang mga ugat mo. Amen. Bakit? Nervyos na naghari sa iyo. Amen. Di ka na makapagkatulog, kaya sandali lang ang buhay mo. Dido ka na. Kaya dideklara ka namatay sa COVID. Ako hindi ko pinaniwalaan yan. Ito yan. Amen po. Amen. So yan, kailangan manalangin tayo. Amen. Ibig sabihin patuloy tayo nananalig sa Diyos. Kailangan Amen. be a man of prayer. Mataong laging manalangin. Huwag nating alisin ang panalangin sa ating buhay. Bago ka matulog, manalangin. Pagkagising mo, manalangin. Amen. Nagising ka man ng madaling araw dahil naihi ka, manalangin. Salamat, Lord, at nabuhay pa ako. Bago matulog, Lord, samahan mo ulit ako sa aking pagtulog. Amen. Di ba? Pag matao, di yun kay, o sa balita sa ending dyan, sa luto, o sa sus, marisit. Sinigawas. O sinigawas. Anong lumabas sa, ano ba yun? Sweatres. Hallelujah. Imbis na magpasalamat sa Diyos dahil nabuhay pa, kung ano-ano ang gusto mauna sa buhay. Iyan. Amen po ba? Ulitin ko, bakit ginawa ng Panginoon Jesus na siya lagi nanalangin upang may gabay siya sa lahat niyang gagawin, na magawa niya ang tama. Ang pangalawa pang lagi siyang matibay laban sa anumang tukso o anumang sitwasyon ng buhay. At ang pangatlo, upang magkaroon siya lagi ng lakas sa pagganap ng kanyang mga gagawin. Malakas ka lagi. Nandiyan ang kalakasan mo. Dahil ang sabi nga, kalakasan ko ikaw, Jesus. Di ba? Kalakasan natin ng Panginoon. Pag wala si Jesus sa buhay mo, wala kang kalakas-lakas. Amen. Lagi kang lupay-pay. At ang nasa isip mo, gusto ko nang mamatay. Tandaan natin, si Kristo lagi ang ilagay natin sa ating buhay at huwag kang mawala ng pag-asa. Amen, amen po ba? So sa ating panalangin ay ang daan upang maging matagumpay ang ating mga buhay. Amen po ba? Ang ikaapat, mga kapatid ko sa Panginoon, na ipinakita o ipinahayag ng Panginoon sa Kristo tungkol sa kanyang pagkatao ay ang kanyang pagkaroon ng layunin. Siya ay ang taong may layunin, a man of purpose. Amen? May layunin siya. Ano yung layunin niya? Upang matupad ang inuutos ng kanyang Ama na naroon sa langit. No? Ang layunin niya upang gampanan dito sa mundong ito ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. Amen. Sabi sa John 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Anong sabi doon? Bumaba mula sa langit upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino nagsugo? Ang Amang Diyos na nasa langit. Amen po ba? So ang layunin ng Panginoon ay ang matupad ang kanyang misyon dito sa lupa. Ano yung kanyang misyon? Magturo, ipahayag
ang mabuting balita. Amen? Amen. Ano pa? Magpapagaling ng may mga karamdaman o sakit. Amen. Magpalayas ng mga masasamang espiritu o mga demonyo na umaalipin sa tao. Amen po ba? At isa pa, maghikayat ng mga tao upang maging alagad niya. Amen. Yan ang misyon ng Panginoon. Upang tayong lahat ay maligtas. Amen po ba? Tayo, ang tanong ko, ano ba ang layunin natin sa buhay na ito? May layunin ka ba? Amen. Ano? Anong layunin mo? Alam mo ba kung anong layunin mo sa mundong ito? Amen po ba? May kapwa ka bang nahikayat para dalhin mo sa harapan ng Diyos o sa piling ng Diyos? May naakay ka ba? Yung pamilya mo ba? Naakay mo ba? O kapitbahay mo, kapatid mo? May naakay ka ba para sa Panginoon? Amen. So anong ibig kong sabihin mga kapatid ko sa Panginoon sa Kristo? Baka tayo ay alipin sa mga makamundong bagay. Maraming tao na ang layunin ay iba. May mga tao ang layunin, sirain ang mga world record. Mm. Di ba? Ano yung record? Sa buong mundo, sa world record, Guinness World Book of Record na yan. Pila kalibo ang naghalikan. Ginaya na. Naghalikan. Paramihan na naghalikan. Di ba mo yun? Ang layunin para sirain yung kung gaano karami ang naghalikan. Di ba dito sa Manila yun nangyari? Ano ba ang layunin talaga? Ang layunin ng iba para sumikat. Sumikat ang kanyang pagkatao. Amen. Amen. Sa pagkamatay, naalala ko yung Sapotipor na namatay sa Mindanao. Noon. Nabalitaan niyo ba yon? Amen. Ano ang tunay na layunin? Bakit inutusan silang pumunta roon? Ang layunin ay yung para sa mga taong tatakbo muli sa politika. Yung mga namumuno sa atin. So ang layunin, inutusan sila doon para pag nagtagumpay sila, maganda, mabango sila sa kanilang pagtakbo muli sa politika. Amen. Amen po ba? Ano ang mga layunin ng mga kabataan ngayon? Bakit tumatakbo sila sa iski na tinatawag natin? Di ba? May mga iski sa mga barangay. Nakikita mo dyan ang layunin. Para naging ugat na simula ng korupsyon. Sa kabataan pa lang ng kanilang edad, sa kamura ng ilang edad, ano naging layunin? Para mangura. Natutong gawin ang korupsyon. Amen. Di ba? Ano ang layunin natin para dumalo tayo sa gawain? Para ba tayo pagpalain? Para pagalingin sa ating sakit at karamdaman? Ano ang layunin ng ating paglilingkod? Tayo lang din ang nakakasagot. Tayo lang nakakasagot Amen. Amen. kung bakit tayo naglilingkod, bakit tayo dumalo sa gawain ng Panginoon. Di ba? Ano ba ang layunin? Karamihan dyan para pagpalain. Karamihan dyan para pagalingin. Pero ang dapat nating layunin ay ang layunin na makasunod tayo sa kalooban ng Amen. Diyos. Na pagharian tayo ng Diyos. Amen. Amin po ba? Na masunod natin kung ano ang gusto ng Diyos na magawa natin Amen. sa buhay na ito. Amen po ba? So tularan natin ang Panginoon Jesucristo. Sundin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil siya, ang kanyang layunin, sundin kung ano ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Anong ibig ko sabihin? Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ipinahayag ng Panginoon Kristo, atin itong isabuhay. Amen po ba? Hindi lang basta pakikinggan. Dapat ilagay natin sa ating mga puso, Amen. sa ating isipan. Amen po ba? Dahil ang pakikinig ay ang unang utos ng Diyos. Amen. Ang unang utos ay ang pakikinig. Sabi doon sa Mark 12:29, sumagot si Jesus, ito ang pinakamalagang utos. Pakinggan mo, Israel,
Ang Panginoon na ang ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ha? Diba? Ano, pakinggan mo, Israel. Kanino pinatutungkol ito? Sa mga Israelita. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalagang utos pala yung nakikinig ka sa kanyang mga salita. At di lang dapat pinapakinggan, kundi ating isabuhay. Sabi nga sa Matthew 11:15, makinig ang may pandinig. Amen. O ang may pandinig ay makinig. Amen. Pahayag 2:7, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Amen. Amen po ba? So yun po mga kapatid ko sa Panginoon. So bilang lingkod ng Panginoon Hesus, dapat siyang ating maipahayag sa ating mga buhay, sa ating sarili, makita na si Kristo na ang nasa ating tagsa-tagsa kinabuhi. Amen po ba? Amen? Amen. So ipakita sa gawa ang ating pagkamahabagin. Hindi lang na, ay nahabag ako, kaawa-awa siya. Pero hanggang salita ka lang. Wala kang ginawang aksyon. Amen po? Pakita sa gawa kung ano magagawa mo. Kung kaya mong ibigay ang anumang meron ka, gawin mo. Amen? Huwag kang mag-alinlangan, huwag kang matakot na ikaw ay mawalan. Dahil ang Diyos hindi papayag na ikaw ay mawalan. Amen. Mayroon siyang gagawin himala sa buhay mo. Subukin mo lang gawin yan. Huwag kang mag-alinlangan at makikita mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay. Amen. Ang pangalawa ay handa kang maglingkod. Amen. Ipakita sa gawa ang ating mabagin. Ipakita sa gawa ang ating paglilingkod. Maglilingkod tayo ng taos puso. Maglilingkod tayo sa kapwa. At ang pangatlo, lagi tayong manalangin. Amen. Lagi tayong manalangin at dapat ang ating layunin ay tayo ay mapagkarihan ng Diyos. Amen. Amen. Na tayo ay patuloy na naniwalat na nananampalataya sa ating Panginoon Kristo at anumang mga sitwasyon na dumarating, anumang mga pagsubok, hindi tayo apektado. Kaya nasabi, ang manatili hanggang wakas ang siya Madaligtas. maliligtas. Amen po ba? So, sa ginagawa natin ito, maipakita natin na mahal natin ang Diyos. Amen po? So, hanggang dito na lang ang ating pag-usapan ngayon. At dahil alas 2 pasado na, mag-alas 3 na, tumayo na tayong lahat mga kapatid ko sa Panginoon. Itaas ang ating mga kamay, iyoko ninyo ang inyong mga ulo, tanda ng iyong pagsuko sa Diyos sa oras nito. At tayo po'y manalangin, dumulog tayo sa ating Panginoon, huwag tayong mag-alinlangan sa kanyang kapangyarihan sa oras nito. Alam natin, o alam mo na narito ang Panginoon, narito ang kanyang Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa maikling oras na kami ay nagdinilay, nag-aaral tungkol sa iyong mabuting balita. Lubin mo, O Diyos, na ang narito, mga kapatiran ko sa tahanang ito, nila Sister Irene, lubin mo, O Diyos, na patuloy mong pagpalain ang pamilyang ito. Unang-una sila Sister Bilin Short na nandoon, ang anak ni Sister Irene na nasa ibang bansa. Patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay. Lubin mo, O Diyos, na magkaroon sila ng hanap buhay doon sa lugar na yun. Upang may mga pagpapala silang pwedeng maitulong sa gawain mo. Pwedeng maitulong sa kapwa, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang buong pamilya, sa kanilang kalusugan. Patuloy mong ingatan, O Diyos, ilayo sa anumang sakit at karamdaman. At Lord, ang sinumang narito ngayon na ating mga kapatid, di ko man
kilalang personal, di ko mabanggit ang kanilang pangalan. Ano man ang kanilang karamdaman, dinideklara ko ang kanilang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ano man ang kanilang mga kakulangan, ikaw po ang magpala, O Diyos, sa anong mga Amen. pangailangan nila sa buhay. Amen. Lubin mo, Diyos, na patuloy kang kumilos sa araw-araw nilang buhay sa aking mga kapatid na narito ngayon. Kay Sister Yoli, kay Brother Erwin, kay Brother Archie, Rica Printe, at sa lahat na narito, at sa mga batang narito ngayon. Ikaw, O Diyos, ang magpala sa bawat isa. Pagpalain mo ang mga kahilingan nila, Panginoon. Batid mo ang kanilang mga kahilingan. Sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, dinideklara ko na sila ay tinugon mo na, answered prayer na Yes, sila. Lord. At ganoon din, ang aking kapatid, Sister Belen, patuloy kong dalangin ng Diyos na siya patuloy mong gamitin na maging alulod ng pagpapala Amen. para sa gawain mo, para sa kapwa, Panginoon. Amen. At sa hapong ito, inaangkin na namin na kami ay nagtatagumpay. Amen. Ito ang aming Diyos na tinanggap namin sa aming buhay. Kaya sa iyo, O Diyos, ang aming papuwit pasalamat pagsamba. At ang pangalan ni Jesus, sa ngalan na naman ng anak namin, Espiritu Santo.